Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Patapos na ang buwan ng Mayo. Tatawid na tayo patungo sa panibagong buwan at bukas ay ang pagdiriwang din ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo o Most Holy Trinity, ating pong pananampalataya na may iisang Diyos sa tatlong persona. Bago po yan, atin munang balikan ang ilan sa mga mensahe na dapat nating patuloy na unawain at patuloy na pagnilayan. Nung Lunes, sa pagdiriwang natin ng bilang si Maria, ina ng sambayanan, naalala at pinaalala sa atin kung paanong itinagubilin ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad at ang alagad sa kanyang ina. Sinabi ni Jesus, Ginang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Magandang mapaalalahanan tayo kung nasaan nga ba yung ating pong pagmamalasakin sa ating simbahan bilang ating ina? Dahil ang simbahan ay hindi rin naman nagkukulang at hindi tumitigil sa paggabay sa ating lahat bilang mga anak. Noong Martes, ang sabi ni Kristo, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil, tandaan niyo po yung dahil sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. So yung attachment natin, na siyang pumipigil para kung sakali tayo ay tinatawag tungo sa isang misyon, kung ito yung mga idinadahilan natin, yung panawagan sa atin na
huwag tayong matakot na iwan dahil higit pa ang ibabalik ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, ito naman yung tungkol sa nangyaring pagtatalo-talo ng mga alagad dahil yung magkapatid na si Juan at si Santiago gustong mauna, gustong pumwesto sa kanan at kaliwa kapag si Kristo ay naghahari na nung sila'y papasok na sa Jerusalem. Ang tinuro sa kanila ni Jesus, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nung Webes, ang sabi naman ni Kristo, gayunpaman, wag ang kalooban mo o kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ito yung panahon na kung saan siya ay nasa Getsemani at labis ang kanyang paghihinagpis, pero nanaig pa rin ang kanyang pagkamasunurin. Kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang kanyang susundin. At kahapon, sa narinig natin na paalala ni Jesus nung siya ay tumingin sa isang puno ng igos at ito ay walang bunga, kung kaya't ito ay kanyang naisumpa. Kaya sinabi rin niya sa mga alagad yung kahalagahan ng pananalangin na may pananampalataya. Sabi nga kung sinabi ni Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. So, hindi makakatulong kung tayo mismo ay magdududa sa kakayahan o sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Kung meron kang inihiling, manalig ka, ibibigay sa iyo, mapapasa iyo. At ngayong Sabado, sabi ni Kristo sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Dahil yung mga Pariseyo, saserdote, eskriba o matatanda ng bayan, mga sabihin nating itinuturing ng lipunan noon na mga may alam at maalam, sila ay lumapit kay Kristo hindi para magtanong, kundi para mangwestiyon. Hindi para matuto, kundi para makahanap ng mga bagay na ikakasira nila kay Kristo, no? Dahil nga sabi kahapon, nagsimula na silang humanap ng paraan kung paano siya maipapapatay. Kaya ngayon, ang sabi niya, anong karapatan mong gumawa ng mga ginawa mo? So ito ay hinarap ni Jesus at hindi niya pinatulan itong pangingwestiyon o pagtatanong sa Kanya. Magandang paalala din sa atin, kaya minsan o madalas, hindi natin nagagawa ang mga dapat nating gawin, ang mga misyon natin, kasi pinag-aaksayahan natin ng panahon ang mga, sabi na mga walang kwentang, mga inquiry o mga pagtatanong o pagki-question sa iyo ng ibang tao. Masyado tayong affected kapag may mga comments, masyado tayong affected kapag mayroong mga tao na talagang hindi kumbinsido sa iyong ginagawa, na nagdududa sa iyong kakayanan, at doon nauubos yung oras natin sa kakaisip sa kanila. Kaya nawa, no, katulad ni Jesus sa kanyang naging pag-uugali, kung paano niya hinarap ang mga nangingwestiyon, madali lang sinabi lang niya na hindi ko rin sasabihin sa inyo. Then, alis na. Kasi sayang yung oras kung makikipag-usap ka sa mga nonsense. Diba? Napipil niyo ba minsan? Diba? Aanin mo pa yung
pagpapaliwanag kung alam mo namang sa simula pa lang, hindi ka naman talaga pakikinggan at hindi ka naman talaga paniniwalaan. So focus ka sa iyong misyon. Focus ka sa iyong ginagawa at mga dapat pang gawin. Amen?